Patapos na ang taong 2023, subalit nag-umpisa ng maging mainit na usapin ang panukalang amyendahan ang saligang batas ng bansa. Sa Kamara, ipinagpauna na ni House Speaker Martin Romualdez na pagtutuunan nito ng pansin ng mga mambabatas upang maisulong ang pag-unlad ng ekonomiya at mas maraming mamuhunan sa bansa. Subalit nagpahayag na agad ng agam-agam ang ilang senador kaugnay ng issue. Sina Senador J.V. Ejercito at Francis Tolentino naman bukas na pag-aralan ng panukalang amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution. If it's economic provisions, I think the Senate will agree to it. Ako personally, I think we just have to be open because the 1987 Constitution is almost 30 years old. The world has really evolved. Wala pang no such thing as a World Wide Web, Internet. The world has become much smaller. I agree, yung economic provisions especially. Ako, economic provisions lang to make our country more competitive. We have to adapt to the situation. Yung economic provisions, yes. Kung ano yung napagkasunduan, dapat sundin. Yun ang danger. Pero, balik ako dun sa, sa statement ko, it is my intention to honor an agreement. Dapat siguro kung ang agreement ay economic provisions. Ayon pa kay Senador Ejercito, dapat maging malinaw din ang gagawing paraan ng pagboto ng mga miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa pag-amyenda sa konstitusyon. Samantala, naniniwala naman itong maselang usapin para sa publiko ang issue ng term extension. In terms of political, kung wag yung political kasi, pinakialaman, I don't think people would agree to that. Diba? Naging na kasi, past experience, kaya nga po nagkaroon ng term limits because people do not want an abuse of power. No? So, kailangan maliwanagan siguro kung talaga economic provisions. Para kay Senador Juan Edgardo Sani Angara, maaaring napapanahon na talaga para ikonsidera ang pagbabago sa 1987 Constitution. Subalit para kay Senate President Juan Miguel Mig Zubiri naman, dapat tanungin muna ang taong bayan kaugnay ng charter change. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang napipintong kapalit ang Senado sa iiwanang pwesto ni Senator Francis Tolentino bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ngunit nangako itong tutulong pa rin para mas mapabuti at mapalakas pa ang komite. Narito ang report ni Joanne Nano. Pagtupad sa kasunduan, ito ang dahilan kaya't bibitawan na ni Senator Francis Tolentino ang pamumuno sa Blue Ribbon Committee at pagiging miyembro ng Commission on Appointments. Ayon sa senador, batay sa agreement, hanggang sa katapusan na lang siya ng taon magsisilbi sa dalawang komite. In fulfillment of a sacred commitment to serve as Blue Ribbon Committee Chairman and member of the Commission on Appointments for a concise term of 1.5 years, I find it both a duty and an honor to uphold the essence of a prior agreement. Ito umano ay nabuo noong pinag-uusapan pa lamang kung sino ang mga mamumuno sa Senate committees pagpasok ng bagong administrasyon. Ibibigay anya ang kanyang formal resignation sa plenary sa pagbabalik ng sesyon sa January 22. Hanggat wala pang kahalili, nandun pa ako in transition and I will endeavor to have a seamless transition and to assist whoever will be the replacements for both seats. Tiniyak naman ni Senator Tolentino na hindi dito nagtatapos ang kanyang trabaho. Marami siyang panukalang batas na planong ihain upang mas mapabuti at mapalakas pa ang kapangyarihan ng komite na dumidinig sa mga napapaulat na katiwalian sa pamahalaan. Joanne Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.